Ito lang for last year. Pero alam niyo yung nag-take over yung church niya ay ang aking pinsan, Pastor James Lee. Tika. Sa madaling salita, wala na sila. Nauna na sila sa atin sa langit, pero nagpapatuloy pa rin. Alam niyo, maganda yung salitang marami kang nagawa para sa Panginoon. Maganda yung salitang naging financially stable ka. Kumita ka ng maraming pera at lahat. Maganda yung salitang sumikat ka. Magaganda lahat ng mga salitang yan. Pero alam niyo sa gawain mo ng Panginoon, ito yung pag-usapan natin ngayong umaga. Hindi mo talaga tinitingnan ng Diyos ang ating impluensya, ang dami ng ating nagawa, ang ating kakayanan, ang ating kahusayan. Alam niyo sa gawain mo ng Panginoon, ay hindi mo ito patagalan, paramihan, pahusayan, hindi mo yan. Alam niyo, naniniwala ako sa aking sariling opinion, sa gawain mo ng Panginoon, ito po ay patatagan. Patatagan. Kung tatatag tayo, magpapatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Alam niyo sa Exodus chapter 14, ang ating pag-usapan ngayong umaga, Exodo kapitulo 14, Exodus chapter 14. Ang ibig sabihin po ng Exodus ay nanggaling sa salitang exit. Sa madaling salita ay pag-exit, paglabas. Kaya tinawag siyang Exodus. Dahil ang main story sa entire book of Exodus, doon nandyan po ang 10 Commandments. Ang 10 utos talimbag ng unang-una sa Exodus chapter 20. Pero ang main reason, the reason why it was called the name Exodus, ay dahil po sa kapitulo 14. Exodus chapter 14. Dahil ito yung pagkakataon na pinalaya na ni Paraon ang mga Ebreyo, ang mga Israelita sa pagkaalipin. Alam niyo, kapag sinabing Paraon nung panahon noon, hindi po ito pangalan ng hari. Ito po ang title sa hari. Pagka sinabing Paraon, ang ibig sabihin niya ay hari. Kaya pagka sinabi natin, bakit ganon? Namatay na yung Paraon sa Exodus, pagdating naman sa susunod na mga chapters sa Exodus patapos, may Paraon na naman. Sa Deuteronomio, may Paraon na naman. Ano yan? Nabubuhay mag-uli si Paraon. Hindi ho, iba-iba pong hari iyon ng Ehipto. Naharap sila sa malaking pagsubok dahil ang sinabi ng Panginoong Diyos kay Moses ay sabihin mo kay Paraon, pakawalan niya ang aking mga tao. Alam nyo, bago tayo magbasa sa Exodus chapter 14, alam natin na mula Exodus chapter 6 hanggang mga chapter 13, ang Panginoon po ay nagpadala ng 10 parusa sa Ehipto. Bakit? Para matuto si Paraon na mayroong Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isa po ang dahilan, kung tatanungin tayo sa Bible quiz, anong dahilan kung bakit gustong palayain ng Diyos ang mga Ebreyo o mga Israelita sa pagkaalipin? Bakit niya gusto itong palayain? Buksan po natin muna bago tayo sa mag-14. Buksan muna natin sa Exodus chapter 6. Exodus chapter 6. Talatang kapitulo 6. Tingnan po natin. Alam nyo, matras pa tayo sa kapitulo, chapter 5. Kapitulo 5. Ang sinabi po rito, nung unang pagkatawag ng Diyos kay Moses, para palayain niya ang kanyang mga tao, ito pong sinabi, Exodus chapter 5. Babasa po ako sa English. Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus said the Lord, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness." Para sila ay maghanda ng malaking piyesta o malaking selebrasyon para sa Diyos. Alam niyo yung ibig sabihin po ng verse 1 na ito, ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos pakawalan sila sa pagkaalipin ay hindi lang para makapunta sa lupang pangako, sa promised land, kung hindi para sila ay makasamba sa Diyos. Kung babasahin niyo mula sa chapter 5 hanggang chapter 13, nagbabargain si Pharaoh. Sabi ni Paraon, sandali muna, kung puro lalaki lang palalayain ko, pwede ba? Sabi ni Moses, hindi pwede. O sige, kung puro lalaki, babae, mga anak nyo. Pero yung mga hayupan ninyo, dito lang.
Sabi ni Moses, hindi, dahil yun ang iaari namin sa Panginoon. So, madaling salita, kapag ka humingi ang Diyos sa atin ng isang bagay, ayaw niya ng bahaging pagsunod lang. Ayaw niya ng parte lang. Gusto niya ng buong pagsunod. Gusto niya ng lahat-lahat natin, ibibigay natin sa Panginoon. Sa madaling salita, ang hinihingi ng Diyos sa mga tao ng Israelita ay hindi lang po kapraso nila, kundi lahat sila. Walang makikitang bilang kung ilan ang Israelita na lumabas sa Egypto. Pero maraming Bible scholars ang magsasabi na humigit kumulang sa 3 milyong tao ang mga Hebreo. 3 milyong tao. Hindi ko alam kung paano ko bibilangin ng 3 milyong tao para napakarami ng para sa akin. Ano? Pero bagay, nung dumaan kami sa Santo Niño kanina sa palengke, parang 3 milyon yung nandun eh. No? Sabi ko rito, parang puro tao, nasa ng kalsada rito. Sa kalsada rito, nalagpasan tuloy namin yung todo ng tricycle na yung dapat doon liliko. Naku, sabi ko, nalagpasan natin. Makakapag-U-turn ka ba ron? Diba? Tanging helicopter lang ang makakapag-U-turn doon. So, mahirap bilangin, pero ang dami nila, no? At gusto ng Diyos, lahat-lahat sa kanila, sumamba sa Diyos. Gusto niya lumabas kayo dyan at sumamba kayo sa akin. Ang maging focus nyo ay ang pagsamba lamang. Ngayon, puntahan po natin ang 14 bago tayo manalangin. Exodo Kapitulo 14, Chapter 14. Nung sa wakas ay pinalaya na ni Paraon ang mga Israelita o mga Hebreo. Ito ho ang nangyari. Nung lumabas na sila sa lugar nila, sa Egypt, ang sinabi po sa verse 1, the Lord spake to Moses saying, speak to the children of Israel that they turn and encamp before Pi-hahiroth between Migdol and the sea, over against Baal-zephon. Before it shall you encamp by the sea. Gusto kong pansinin niyo ito mga kapatid ngayong umaga. Na nung lumabas ang mga Hebreo sa Egypto, meron na silang direksyon na tinataha. Pero sa verse 2 ng chapter 15, mula sa direksyon na yun, ang sabi ng Panginoon, lumiko kayo at dumako kayo doon sa Pi-hahiroth, sa katabi ng dagat. At doon kayo manirahan. Sumunod silang lahat sa tawag ng Panginoon at pagdating doon sa katabi ng dagat, ang sinabi sa verse 3, for Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled, nakulong sila doon sa desierto. And I, verse 4, will harden Pharaoh's heart, and he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh and upon all his hosts, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. Kung babasahin nyo na mas lalo pang mas malalim, ang unti-unti mga talatang ito, iintindihin ang sitwasyon. Hindi katulad nung kausap ko kaninang umaga. Kaninang umaga, meron pong pumasyal sa church. Tuwing alas 7, meron tayong devotion sa church sa UP. At makatapos kami pumasyal lang, taupo sa tabi ko. At ang sinabi sa akin, Pastor, alam niyo po, 3 chapter, isang araw binabasa ko. Sabi ko, maganda, mahusay, 3 chapter. Okay yun ah. Sabi ko, gaano katagal mo binabasa yung 3 chapter? Sabi niya, Pastor, wala pang 30 minutes. Galing, ano? Sinabi sa kanya, ano ang napaghihimay-himay mo sa binasa mo kaninang umagang 3 chapter? Sabi niya sa akin, nandun yung mga karakter ni Joseph, sabi ni Mary, kasi tila Luke yata ang kanyang binasa. Tapos doon pinanganak ang Panginoong Jesus eh. Katapos doon, yun, may anghel dumating doon. Tapos sinabi nga na huwag kayong matakot. Tapos pagkapanganak yung hari. Tapos, okay, sabi ko kaya maganda yung pagkakabasa mo kasi nakikwento mo pa, ano? Sabi ko, ano kaya ibig sabihin sa buhay mo ngayong umaga? Sabi niya, lalaki ko, hindi naman ako maangan. May asawa ko, nanganak na yung asawa ko. Hindi naman ako anghel. Sabi ko sa kanya, ganito yan. Hindi paramihan. Hindi paramihan.
paintindihan at pa-applyan. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos na paunti-unti, mas lalong mabubukal sa atin ang lalim, ang sarap, ang lasa ng salita ng Diyos. Hindi ito paramihan. O, nabasa kong Bible buong 2011, nabasa kong Bible. O, naintindihan mo doon? Ano nga isagawa mo sa buhay mo doon? Hindi ito paramihan at hindi rin ito padalasan. Yung isang sinabi sa akin, Pastor, buong araw, basa ko Bible. Sabi ko, anong trabaho mo? Hindi kasi siya pagalingan tungkol sa bagay na yan. Tungkol sa paintindihan at pagawaan. Sa madaling salita, yung gusto natin intindihin po rito, sa binasa natin, sa talatang 3 at 4, kung titingnan nating maigi, hindi ho nagbago ang paggawa ng Diyos sa puso ni Paraon. Mula Exodo Kapitulo 5 hanggang 13, ulit-ulit na sinabi ng Diyos, patitigasin ko ang puso ni Paraon. Sinasabi niya yan kay Moses. At ulit-ulit, tumitigas ang puso ni Paraon. Kung ako si Moses, at sinabi sa akin ng Diyos na patitigasin ko ang puso ni Paraon. Pero pumunta ka doon at sabihin mo, pakawalan niya ang aking mga... Pero pahihirapan kayo niyan. Sasabihin ko sa Diyos, kung ako si Moses, Panginoon, alam mo lahat ng bagay. Sinabi mo na sa akin bago pa mangyari. Bakit na ako pupunta ron? Patitigasin mo pala puso nun. Alam niyo ba na 10 beses pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon mula Exodus chapter 5 hanggang 13. Alam na natin yan ngayon. Pero alam ba ni Moses yan? Malay ba yung 10 yung parusa? Paano kung 100 yung parusa na yun? Walang katapusan. Parang parito si Moses. Kung ako si Moses, mapapagod na ako. Hindi nagbago, Panginoon, ang pinakawalan sa ni Paraon. Ang sinabi ng Panginoon sa verse 4, patitigasin ko muli ang puso ni Paraon. Kung ako si Moses, hindi nga nakasay ko si Moses eh. Pero hindi ko nagre-reklamo si Moses sa Diyos. Hindi siya katulad ko at marahil katulad ng marami sa inyo na kapag ka hindi nagagawa yung gusto nating mangyari, sumasama loob natin kay Lord. Paano natin ito maihalimbawa sa buhay natin? Sabi ng Diyos, magkakatrabaho ka na. At yung trabaho na ito talagang dahil sa koneksyon, dahil sa panalangin, binuksan ng Panginoon maliwanag. Alam mo, doon ka pinapupunta ng Diyos sa trabaho ngayon. Mag-a-apply ka na, meron ka ng appointment for interview sa araw na yun. Nakapila kayong ganyan, 15 kayo. Sunod-sunod. Hintay ka ng pagkakataon. Pray ka ng pray, Lord, saan naman? Itanong ng boss ko yung mga magaganda na tanong na masasagot ko. Malapit na. Susunod ka na. Sabi nung receptionist, Master, dyan lang kayo. Susunod na kayo. Ako, susunod na ako. Ito na ako. Ito na to. Biglang. Pinaramdam sa akin ng Diyos. Rayuel, may interview ka niyan, pero hindi ka tatanggapin. Ba't ko naisip yun? Hindi ka tatanggapin yan dahil patitigasin ko ang puso nung mag-i-interview sa'yo. Sa Diyos ba nang galing ito? Lord, bakit nararamdaman ko to? Bakit parang ito sinasabi mo sa akin? Anong gagawin mo kapag ka